may ibabahagi ako sa iyong katotohanan tungkol sa realidad ng buhay na mayroon ng mga mamamayan sa bansang ito. Bagay na hindi halos napapag-usapan, ngunit mahalaga na malaman mo ito. Mahalaga na malaman mo kung paano ka tinatarantado at niloloko ng sarili mong bansa. Ang video na ito ay hindi revolusyon o pag-aaklas, kundi paglalantad ng katotohanang pilit itinatago sa mata ng mga taong ginagawang bulag ng mga nasa itaas. At nasa sa iyo kung ano ang gagawin mo sa katotohanang malalaman mo ngayon sa video na ito. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong topic, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hihingin ko ang malawak at malalim mong pangunawa upang mas maintindihan ang nilalaman ng video na ito. Umunawang mabuti. Alam kong napapansin mo na rin ito at alam kong alam mo na may kakaiba sa media. Matagal ng panahon pa, alam kong nagbubulag-bulagan ka lang o binabaliwala mo lang ang nangyayari sa paligid mo. Ngunit tigilan na natin ang ilusyon at sabihin ang katotohanan. Kung hindi mo ba alam, ang mainstream media dito sa Pilipinas, hindi talaga yan nandyan para maghatid ng mga katotohanan na nangyayari sa bansa. Didiretsahin na kita. Ginawa yan para kontrolin ka, para gawin kang tanga, para gawin kang sunod-sunuran, uto-uto at mangmang upang maging isa ka sa mga taong hindi na nagtatanong at nagtataka. Mga taong tumanggap na sa pekeng realidad. Pekeng realidad na araw-araw ay pinapalamon sa iyo para manatili kang mangmang at alipin sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan at gawin mo. Araw-araw kang binobomba ng kwento na pili lang kung ano ang dapat mong isipin, kung sino ang dapat mong paniwalaan, kung sino ang dapat mong tangkilikin, at kung sino ang dapat mong kamuhian. Lahat yan ay isusubo nila sa iyo na parang wala kang ibang pagpipilian kundi yung mga inihain lang nila sa iyong pekeng realidad. Wala kang malayang opinyon na para bang binibili at binebenta ang utak mo. Para kang nasa ukay-ukay, may kakayahan kang ang pumili ngunit wala nang bago sa pipiliin mo. Nauunawaan mo ba yan? Kapag may malaking iskandal, bigla-biglang nawawala. Kapag may malakihang nakawan, bigla-biglang natatabunan. Kung gaano kabilis mag-viral ang isang video, ganoon din kabilis maglaho ang isang seryosong issue tungkol sa bansa. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang totoo, may nagbabayad para manahimik ang media. Akala mo ba talaga walang kinikilingan ng mga yan? Isa kang uto-uto kung napapaniwala ka dyan. At kung sa media pa lang naloko ka na agad, paano pa doon sa mga taong humahawak talaga sa media? Kung sa media pa lang napapaniwala ka na agad, nakakampi mo sila at inilalabas talaga nila ang katotohanan, may dapat kang malaman sa dulo ng video na ito. Manufactured villains and heroes. Diyan ko ibubunyag sa iyo na hindi totoong may liwanag at dilim na naglalaban dyan sa industriya na yan. Lahat yan ay manufactured lang. Palabas lang ang lahat para isipin ng tao na may opposition na nangyayari laban sa katiwalian. Ngunit palabas lang ang lahat, mas scripted pa sa prank videos na tinatawanan mo dahil ikaw mismo ang totoong nabiktima ng prank. At ito ang taktika nila para ilihis ang atensyon mo mula sa totoong issue na nangyayari. Ganito ang ginagawa nilang panggagago sa tao. Makinig kang mabuti. Imbes na makita mo ang magnanakaw at imbes na malaman mo kung paano ka ginagatasan, ano ang pinapakita nila sa iyo? Ano ang inilalabas nila sa media? Hindi ba't mga chismis tungkol sa showbiz, mga balita tungkol sa kung sinong love team
mga teleseryeng pampabulag sa mga mata ng taong walang kamalay-malay na niloloko na pala sila. Puro kalokohan para hindi mo mapansin na inaapakan at pinupulbos na ang kinabukasan mo. At ito pang matindi, surveys at propaganda. Ilang beses na tayong niloloko niyan. Pinapakita sa balita na mataas ang ratings ng isang kurap na politiko. Pinapakita na mahal daw ng tao. Kahit alam mo namang walang nagmamahal talaga, ginagawa nila yan para isipin mo na wala ka ng laban. Ginagawa nila yan para tanggapin mo na lang na normal na ang magnakaw. Hindi ba't ganyan ang nangyayari sa Pilipinas at sa pag-iisip ng mga Pilipino? Tinanggap na lang natin na normal na ang korupsyon, na normal na ang nakawan sa gobyerno. Tinawanan na lang natin at ginawan ng mga meme. Kailan ba naging katawa-tawa ang pagnanakaw? Ganyan ang naging epekto ng media manipulation. Tingnan mo, tinanggap na lang natin na normal na ang magnakaw dyan sa taas. Dahil epekto yan ng manipulasyon ng media. At mahusay dahil naging matagumpay sila sa hidden agenda nila. Na-program nila ang masa na isiping normal na lang ang magnakaw dyan sa itaas. At na-program din nila ang masa na wala itong magagawa para labanan ang korupsyon. Kaya tingnan mo ang nangyayari, lalong lumalala ang sitwasyon, hindi ba? Dahil ito talaga ang totoong nangyayari. Hindi ka talaga nanonood ng balita. Nanonood ka ng palabas na ginawa para gawin kang mangmang. Yang mga headlines na yan, bayad lahat yan. Mga interview na pinapakita nila, bayad din yan. Pati mga surveys na akala mo ay reliable at ginagamit pa ng mga keyboard warriors para makipag-away sa social media, bayad din yan. Dahil ang buong sistema ay bayad lahat. Lahat yan ay may lagay. Gasino na lang ba naabutan ka ng milyones para gawin mo ang simpleng bagay? Kung wala kang solido at konkretong dignidad at prinsipyo, di syempre madali ka lang bibigay sa salapi. Tapos gigipitin ka pa niyan kapag hindi ka nila makuha sa simula upang bumigay ka rin at ipagkaluno ang taong bayan. Napakasimple at napakadali ng kalakaran dyan. Kaya ikaw, kung mabilis kang mapapaniwala sa kung ano-anong inihahain sa'yo ng mainstream media, parte ka rin ng problema. Kasama ka rin sa laso ng lipunan. At habang naniniwala ka sa kasinungalingan, habang busy ka sa drama ng media, habang nag-aaway kayo sa online kung sino ang tama, tuloy-tuloy ang nakawan dyan. Tuloy-tuloy ang korupsyon, tuloy-tuloy ang panlalamon sa bayad. Tapos ikaw, tuloy lang sa pakikipag-away, tuloy lang sa paglalapag ng mga survey kuno at data na dinoktor din lang naman ng mga sumulat na tumanggap ng bayad mula sa mga malalaking tao na gustong kontrolin ang katotohanan at pag-away-awayin tayo. Gumising ka. Yan ang katotohanang nangyayari na walang pumapansin at hindi sinasabi sa iyo ng kahit sino. Dito mo lang yan maririnig. Ito lang ang magbubunyag sa iyo ng madidilim na realidad ng buhay at sistema na hindi pinag-uusapan ng iba. Dito, ilalandad ko sa iyo ang 8 mas matinding revelasyon pa tungkol sa topic na ito. Mga bagay na masyadong madilim para sa mata ng publiko. Ngunit totoo at walang halong kalokohan. Mga bagay na ikakapanlumo mo kapag nalaman mo. Dahil ito rin ang mga bagay na dito mo lang maririnig.
dahil matagal na nila itong itinatago sa mga mata at isipan ng ordinaryong Pilipino para panatilihin ang kontrol nila.